Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 731, ang mabangis na hayop sa tanikalang bundok. Isang demonyo ang gumagala sa kailaliman ng isang tanikala ng bundok. Ang demonyong iyon ay naglalabas ng ilang nakakatakot na kasamaan at pamatay na enerhiya. Sa kanyang mga balikat ay isang maliit na puting soro. Kumakamot sa mukha ng demonyo ang maliliit niyang kuko. Ang demonyo, ngayon at pagkatapos, ay naglabas ng ilang mas nakakatakot na malamig na yelo at nakamamatay na enerhiya, mukha siyang mabangis at malupit. Ang kanyang pumatay na si Chi ay partikular na makapal at siksik. Gayunpaman, sa tuwing titingnan niya si Zhu Linglong at ang magagandang mata nito, humihina ang Chi at hindi na siya gaanong nilalamig. Ang sarili niyang determinasyon ay lalong lumakas. Si Lin Fang ay naging demonyo para kay Meng Qing at kayang kontrolin ang sarili para kay Meng Qing. Para kay Meng Qing, kaya niyang kontrolin ang mga masasamang espada at hindi maging kanilang alipin. Sa likod ni Lin Fang ay may silhouette na dahan-daang sumusunod sa kanya. 3 araw na ang nakalipas mula nang simulan ni Tang Yuyu ang pagsunod kay Lin Fang. Nakita niya siya sa lahat ng uri ng estado, minsan ay nararamdaman niya na ang masamang chi ay humihina at kung minsan ay nararamdaman niya na ito ay lumalakas. Si Zhu Linglong ay malamang na isang taong napakahalaga kay Lin Fang, maaari niyang sumulyap ng isang beses sa kanya at sapat na iyon upang ang masasamang enerhiya ay hamina ng husto. Si Tang Yuyu ay nag-iisip na si Lin Fang ay magiging isang demonyo kung wala si Zhu Linglong sa kanyang tabi, kung gayon wala na siyang paraan para bumalik sa kanyang katinuan. Sa gayong labanan, ang iyong determinasyon ay nagiging mas malakas habang ang masamang determinasyon ay humihina. Sa wakas, isang araw, mapagtagumpayan mo ang masamang determinasyon. Akala Tang Yuyu. Matatag siyang naniniwala na magtagumpay si Lin Fang. Kahit na nanatiling tahimik si Lin Fang at mukhang malamig sa yelo, malinaw kay Tang Yuyu na si Lin Fang ay nagsasagawa ng panloob na labanan laban sa masamang determinasyon. Mag-isa siyang pumunta sa tanikala ng bundok dahil gusto niyang lumaban sa masamang determinasyon ng mag-isa at ayaw niyang makasakit ng ibang tao. Sa harap nila ay isang malaking bundok sa ilalim kung saan may isang kuweba. May ilang hayop na chi na lumabas sa kuweba. Malamang na kuweba iyon na tinitirhan ng mabangis na hayop. Gayunpaman, hindi nakita ni Lin Fang ang kuweba sa parehong paraan. Walang tigil siyang naglakad patungo sa kuwebang iyon. Lumapit si Lin Fang sa pasukan at naging mas malinaw ang kuweba. Sa labas ng kuweba, nakakagulat na may ilang taong nagbabantay sa pasukan. Si Tang Yuyu ay natulala, nakakagulat na may mga tao. Ang mga taong iyon ay hindi naglalabas ng isang hayop na chi, o marahil ito ay isang antas ng tiyan na chi. Kung hindi, dapat silang maging totoong tao. Nakita ng mga taong iyon sina Lin Fang at Tang Yuyu halika, nagulat silang ngunit nagsimula silang ngumiti sa isang masamang paraan. Sinulyapan sila ni Lin Fang nang walang pakialam at naglakad sa ibang direksyon. Gayunpaman, hindi nilayon ng mga taong iyon na hayaan siyang umalis ng ganoon kadali. Kumikislap ang kanilang mga silhouette at lumitaw sila sa kanyang harapan, nakaharang sa daan. Sumimangot si Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na pamatay na enerhiya, ito ay malamig at masama. Biglang natakot ang mga taong iyon at nagsimulang manginig. Nakakatakot at makapal na masamang enerhiya. Naisip ng mga taong iyon. Mukhang hindi si Lin Fang ang tamang tao para umatake. May malamig na umungol at ang mga taong iyon ay tumigil sa paggalaw. Kidnapper sila. Mabagal na sabi ng isang masamang boses. Nanggaling ito sa loob ng kuweba. Parang demonyo ang boses na iyon. Ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na bumalik, sa halip ay lumipat sila patungo kay Lin Fang at Tang Yuyu. Sumimangot si Tang Yuyu nang makita niya ang mga taong iyon. Sapat na ang isang boses para bigla silang magmukhang masama. Gaano nakakatakot? Sino ang nakatira sa kuwebang iyon? Isang malamig na chi ang lumabas sa katawan ng mga taong iyon habang dahan-dahan silang naglalakad patungo kay Lin Fang, tila malamig ang ekspresyon sa kanilang mga mata. Dahan-daang inilagay ni Lin Fang ang kanyang kamay sa kanyang likod at isang nakakatakot na masamang enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan at gamulong sa kapaligiran. Isang nakakatakot at brutal na espada na si Chi ang lumabas sa kapaligiran. Tila bubunutin niya ang isang nakakatakot na espada. Lin Fang, huwag. Sabi ni Tang Yuyu. Hindi mo na ito magagamit muli, kung hindi, papatayin mo ako at si Zhu Linglong. Tulad ng inaasahan, nang marinig ni Lin Fang ang Tang Yuyu, hindi niya sinubukang alisin ang kanyang masamang espada. Tila isang malayong boses ang tumatawag sa kanya sa loob ng kanyang isipan. Tumingin siya kay Meng Qing at mukhang na-touch. Pagkatapos, muli niyang ibinaba ang kanyang kamay ngunit hindi naglaho ang malamig niyang si Chi. Nakatitig siya sa mga taong iyon. Mamatay. Sabi ni Lin Fang habang naglalabas ng nakakatakot na pamatay na enerhiya. Isang dambuhalang itim na kamay ang umatake sa mga taong iyon at lahat sila ay nabalot nito. Boom boom. Kumalat sa hangin ng ilang mga kaluskos, bumagsak ang masamang kamay sa katawan ng mga taong iyon at namatay ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang tatlong iba ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya, na parang wala silang nakita. Bukod pa rito, ang kanilang mga ulo ay nagiging mga kuko at lumilipat patungo kay Lin Fang. Ang masamang chi ni Lin Fang ay patuloy na gumugulong sa hangin at naging krus, ginamit ng demonyong yaksha ang krus na iyon. Pagkatapos ay tumagos ito sa katawan ng isang tao at pinalipad siya, napakalayo sa malayo.
Inatake ng dalawa pa si Lin Feng ngunit hindi siya kumikibo, patuloy siyang naglabas ng nakakatakot na masamang enerhiya na pumapalibot sa dalawang tao. At pagkatapos ay bumagsak ang mga kamay ni Lin Feng sa kanilang mga ulo. Pareho silang durog at bumagsak, walang buhay. Sa isang iglap, 4 na tao ang namatay sa mga kamay ni Lin Feng at wala ni isa sa kanila ang naiwan. Tang Yuyu ay kalmadong nakatingin kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nakakatakot ngayon. Kaya niyang pumatay ng tao sa isang welga. Ang 4 na taong iyon ay hindi mahina, lahat sila ay nakalusot sa ika-7 at ika-8 Zuan Chi layer. Ngunit sa harap ni Lin Feng, para silang mga insekto, kaya niyang durugan ang mga ito sa isang galaw. Bukod pa rito, mas nagulat si Tang Yuyu sa kung ano ang naging reaksyon ng mga taong iyon sa kamatayan at sa lakas ni Lin Feng. Hindi man lang sila natakot, nagpatuloy sila sa pagsulong upang patayin siya kahit na alam nilang mamamatay na sila. Nanatili siyang nakatitig sa bakana ng kuweba. Ang mga mata ni Lin Feng ay tila malamig na nakatitig sa kuweba, ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap. Mga walang kwentang tao, lahat sila ay basura. Sabi ng isang bestial voice sa loob ng kuweba. Kasabay nito, nagsimulang umihip ang ilang hangin at naglalaman ito ng ilang hayop na chi. Ito ay isang mabangis na hayop. Si Tang Yuyu ay natulala. May isang halimaw sa kuweba, at kinokontrol ng halimaw na iyon ang mga taong pinatay ni Lin Feng. At saka, nakakapagsalita ang halimaw na iyon na nangangahulugang isa itong Tian level beast. Ang hayop na chi ay nagiging mas matindi at nagmumula sa kuweba. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw at naging isang sumisipol na bagyo sa labas ng kuweba. Ang ilang alikabok ay tumataas sa hangin. Tian level beast, napakalakas na chi. Naisip ni Tang Yu na tigilan ka. May isang Tian level beast sa kuweba. Isang malakas na hangin ang umiihip at nagiging puyaw ng tubig. Isang itim na silweta ang lumabas sa kuweba, sa isang iglap, ang hayop na chi ay bumagsak sa kalangitan, ang mga hayop na nasa paligid ng 50 kilometro ay maaaring makaramdam nito, at malamang na tumatakbo palayo. Ilang walang kwentang tao ang namatay, 2 pa ang dumating, walang problema, magiging mga bagong alipin ko, hindi rin masama. Ang hayop na chi ay nagiging mas matindi. Ang puyaw ng tubig ay naging mahina at sa ilalim ng bestial chi ay lumitaw ang isang silhouette, ito ay isang hayop. Ang hayop na iyon ay napakabagay at ito ay tila isang ilusyon, gayunpaman, ang mga kamay nito ay nasa kanyang baywang na parabang ang hayop na iyon ay nagsisikap na magmukhang isang tao. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lin Feng at Tang Yuyu ay hindi tulad ng inaasahan ng hayop. Pareho silang hindi kumikibo na naging dahilan ng malamig na paghagulgol ng hayop. Kumislap ang masasamang ilaw sa mga mata ng halimaw, pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon at nakita ang dalawang hindi inanyayahang tao. Gayunpaman, nang makita ng halimaw si Lin Feng, ito ay natigilan at nagsimulang manginig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 732, heto naman ang pusa. Tiningnan ni Lin Feng ang halimaw na iyon sa malamig na paraan, siya ay natulala rin, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Meow. Ang gwapong binata pero ang sama ng mukha. Puno ng bestial energies ang mukha niya. Ang halimaw na iyon ay nagiging tao ngunit ngiyaw na parang pusa, kakaiba. Ikaw. Sabi ni Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na evil energy. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang na may masamang ilaw, ito ay nakakatakot. Ang kanyang itim na buhok at itim na tiangpaw ay nagsimulang lumipad sa hangin. Isang pusa ang sumulpat sa harapan niya. Bumalik sa Nine Dragons Mountain Chain, nakita na niya ang pas ang iyon at nagawa niyang palayasin, ginamit pa niya ang kanyang masamang espada. Ang hayop na iyon ay isang Tian level beast. Tinalo ito ni Lin Feng, kaya naging pusa itong muli. Gayunpaman, ang pusa ay nagkaroon muli ng hitsura ng tao at ang chi nito ay napakahayop, may naintindihan si Lin Feng. Nangangahulugan ito na kahit na ang proseso ng pagbabago ay naantala ng isang beses, maaari itong i-restart sa ilang mga punto, tulad ng ginawa ng pusa. Nang makita ni Lin Feng ang pusa, tumingin siya kay Zhu Linglong at biglang nanambalik ang pag-asa sa kanyang puso. Nagawa ng pusa na simulan muli ang proseso ng pagbabago, nangangahulugan ito na maaari din itong simulan muli ni Mengqing. Si Mengqing at Tang Yuyu ay halatang hindi alam kung ano ang iniisip ni Lin Feng sa sandaling iyon. Nang marinig nilang sinabi ni Lin Feng na ikaw ito, nahulaan na lang nila na magkakilala ang Tian level beast at Lin Feng. Hindi alam ng pusa kung bakit naging matapang si Lin Feng, dapat ang pusa ang kumilos ng matapang at walang takot. Ang pusa ay mukhang malamig sa yelo, sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatake. Ang masamang chi ni Lin Feng ay nagsasabi sa kanya na ginamit muli ni Lin Feng ang mga masasamang espada. Ang nakakatakot na masamang chi na iyon ay napakalakas. Tadhana yan. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Sabi ng pusa habang nakatitig pabalik kay Lin Feng, kumikislap ang ilang nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Tila maaari niyang salakayin si Lin Feng anumang oras. Parang naging demonyo ka, hindi mo na siguro makontrol ang evil energies at naging alipin ng mga espada mo, tama. Sabi ng pusa, na parang may malalim na sinasabi, ngunit walang reaksyon si Lin Feng. Hindi niya siya pinansin. Ilang mabibigat na hakbang pasulong ang ginawa niya. Sa isang iglap, isang nakakatakot na mamamatay na si Chi ang kumalat sa hangin at lumipat patungo sa pusa. Ang masamang Chi ay patuloy na gumugulong sa kapaligiran.
Ang isang nakakatakot na enerhiya ng espada ay patuloy na sumipol sa hangin. Ang masamang espada ay agad na lumabas sa katawan ni Lin Feng, hindi siya nagdalawang isip, nakalimutan na niya ang lahat ng sinabi ni Tang Yuyu sa kanya. Ang masamang espada ay gumapang sa kalangitan na nag-iiwan ng isang hugis arco na landas. Ilang maitim na ulap ang umuungal at gumugulong sa kalangitan. Ang kapaligiran ay naging partikular na madilim. Ilang masasamang tunog ng pagsipol ang kumalat sa hangin habang ang espada ay damapo sa mga kamay ni Lin Feng. Sabihin mo sa akin kung paano mo sinimulan muli ang proseso ng pagbabago ng tao. May mga masasamang ilaw pati na rin ang mga normal na ilaw na lumilitaw sa kanyang mga mata, kaya naman kaya niyang tanungin ang pusa ng ganoong katinoan. Kumikislap ang mga mata ng pusa, nakaramdam siya ng takot nang maramdaman niya ang nakakatakot na kasamaang chi ni Lin Feng. Gaya ng inaasahan, si Lin Feng ay naging isang demonyo at ginagamit ang nakakatakot na masamang espada na iyon. Gayunpaman, hindi niya ito makontrol ng maayos at nagsimula na siyang maging isang tamang demonyo. Su Linglong. Nang tingnan ng pusa ang halimaw sa balikat ni Lin Feng, ngumiti siya sa nakakatakot at kakaibang paraan. Tila naintindihan niya ang tanong ni Lin Feng. Haha, naparusahan ka. Napakaganda talaga ng Su Linglong na iyon, sa kasamaang palad. Tulad ko noong nakaraan, ang proseso ng kanyang pagbabago ay nag-ambala. Ikaw din ba ang may gawa nito? Sabi ng pusa ay husky voice. Tila sinusubukan niyang pukawin si Lin Feng. Tang Yuyu, naiintindihan ang nangyari. Naantala ni Lin Feng ang proseso ng pagbabago ng pusa dati. Gayunpaman, nagawa itong simulan muli ng pusa. Kaya naman, tinatanong ni Lin Feng ang pusa dahil umasa siyang muli kay Mengqing. Sa kasamaang palad, hindi ko sasabihin sa iyo. Sabi ng pusa sa husky voice habang nakangiti ng masama at malupit. Mamatay. Isang nakakatakot na masamang chi ang nagsimulang gamulong muli sa hangin. Agad na gumapang ang espada ni Lin Feng sa kalangitan na nag-iwan ng itim na bakas sa likod. Meow. Ang pusa ay ngiyaw sa matalim at mabagsik na paraan. Iniyuko niya ang buong katawan at lumayo sa bilis ng liwanag. Kumalat sa hangin ang ilang mga dagandong at ang masamang espada ni Lin Feng ay bumagsak sa tuktok ng burol na hiniwa ito sa dalawa. Gayunpaman, hindi iyon nakita ni Lin Feng. Ipinagpatuloy niya ang paghabol sa pusa sa langit, na agad na sinalakay ng masasamang enerhiya at masamang layunin. Krr. Krr. Isang nakakatakot na masamang liwanag ng espada ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at ang pusa ay umungot. Nagpatuloy siya sa pagtakas at iniiwasan ang pag-atake ni Lin Feng. Ang kanyang katawan pagkatapos ay dahan-dahang nag-transform sa isang pusa. Ang mga masasamang ilaw ay gumagalaw patungo sa pusa ngunit patuloy niya itong iniiwasan. Kumakalat ang ilang mga dagandong sa kapaligiran at ang mga bundok ay nawasak. Ang tanikala ng bundok ay nagmistulang isang larangan ng digmaan sa sandaling iyon. Nakakatakot si Lin Feng, mukha na naman siyang demonyo. Kung hindi pa nag-transform ang pusa sa isang pusa, namatay na siya sa espadang iyon. Mamatay. Sigaw muli ni Lin Feng. Ang espadang iyon ay napakaganda at nakasisilaw. Isang masamang liwanag ang nagpapaliwanag sa buong kapaligiran, nakita ng pusa ang dalawang sword light sa magkabilang gilid at ang isa pang espada ay umaatake na. Hindi siya nakapaghanda para doon. Meow. Itinaas ng pusa ang kanyang mga kuko at ang kanyang katawan ay lalong lumaki. Ang kanyang mga kuko ay mukhang malamig at mapanganib. Boom. Isang hayop na chi ang kumalat sa hangin at lumipat patungo sa liwanag ng espada. Ang malakas na masamang chi ay patuloy na gumugulong sa hangin at bumagsak sa hayop na chi. Ang hayop na chi ay nilipol at nawala. Ang ilang mga tunog ng metal ay kumalat sa hangin habang nagsasalpukan ng mga kuko ng pusa at ang espada, nagawa niyang pigilan ang espada. Napasigaw ang pusa sa sakit at muling nag-transform bilang tao. Kumalat pa sa paligid nila ang ilan pang mga ugong. Nakakagulat na lumayo siya at bumagsak sa isang bundok, hindi siya nang ahas na lumaban kay Lin Feng. Napinsala na ng espada ang kanyang mga laman loob sa huling hampas na iyon. Maaaring mamatay siya kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban kay Lin Feng. Boom! Ang espada ni Lin Feng ay bumagsak sa isang malaking bato, ang masamang enerhiya ay patuloy na umiikot sa hangin. Ang mga batong tinatamaan ni Lin Feng ay nagiging pulbos. Pagkatapos ay pumasok si Lin Feng sa tiyan ng bundok nang walang pag-aalinlangan. Nagngangalit si Tang Yuyu nang makita niyang nawala si Lin Feng sa loob. Sinundan siya nito sa bagong likhang kuweba rin. Alam ni Lin Feng na ang pusa ay naharang sa bundok, susubukan ng pusa na maabot ang kabilang dulo. Sa kuwebang iyon, mayroon lamang hayop na chi. Sinubukan ng pusa na maghukay sa kailaliman ng bundok para bumalik sa kuweba kung saan siya gumawa ng sariling palasyo. Boom boom boom. Ang masasamang enerhiya ay patuloy na nagbomba sa mga dingding ng lagusan. Sinusundan pa rin ni Lin Feng ang pusa, wala siyang balak na pakawalan siya. Kailangan niyang malaman kung paano muling maging tao. Nakatuklas si Lin Feng ng isang palasyo sa bundok. Maliit na bahagi lamang iyon ng kuweba. Tumakbo pa sila sa isang tulay sa ibabaw ng lawa at nakarating sa kailaliman ng palasyo. Palalim silang lumalalim ngunit patuloy na naglalabas ng masasamang enerhiya si Lin Feng nang walang tigil. Sa wakas, nakarating na sila sa kabilang dulo ng palasyo, tila ito ang pangunahing bulwagan ng palasyo. May mga perlas at mosaic sa lahat ng dako na ginagawang mas maganda at maliwanag ang palasyo.
Ang mga magagandang mahalagang batong iyon ay nagpapaliwanag sa katawan ni Lin Feng, mayroong isang magandang trono na pinalamutian ng hindi kapani-paniwalang maganda, mahahalagang bato doon. Nakakagulat na may nakaupong lalaki at nakasuot ito ng magandang tsangpaw, nakapikit ang mga mata. Pagkatapos ay tumalon ang pusa sa mga bisig ng lalaking iyon at bahagyang hamyuni. Sa sandaling iyon, ang masamang pusa ay mukhang isang masunurin at maamong alagang hayop. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 733, Cultivator ng Zun. Nakatingin si Lin Feng sa lalaking nakasuot ng asul na tsangpaw. Ang mga mata ni Lin Feng ay mukhang masama tulad ng dati. Hinihimas lang ng pusa ang ulo sa dibdib ng lalaki. Mula sa kanyang mga mata, maaaring hulaan ng isang tao na siya ay nakangiti sa isang masamang paraan na para bang si Lin Feng ay malapit ng mamatay. Si Tang Yuyu sa wakas ay dumating din. Nang makita niyang kalmadong nakaupo ang pusa sa kandanggan ng lalaki, nanginginig siya. Ang pusa ay isang TN level beast, gayunpaman, mukhang masunurin itong alagang hayop sa lalaking iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang lalaki ay malamang na walang hanggan na mas malakas kaysa sa pusa. Marahil siya ay isang cultivator na nakalusot hanggang sa pinakatoktok ng layer ng Tianqi. Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib para kay Lin Feng sa sandaling iyon. Napakakapal at mabigat na kasamaan Qi, sabi ng malalim na boses ng mga sandaling iyon. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata kung saan kumikislap ang mga asul na ilaw. Agad na naglabas si Lin Feng ng ilang evil energies na parang wala siyang pakialam. Mula ulo hanggang paa, natatakpan siya ng evil energies at hindi nagre-react. Oh, nandyan din si Zhu Linglong. Sabi ng lalaki na may maningning na ngiti, mukha siyang sakam. Nakakatakot na masamang espada, at pati na rin si Zhu Linglong, napakabuti. Munting pusa, magaling kang pusa. Sabi ng lalaki habang hinahaplos ang pusa. Wow. Bahagyang huni ang pusa, masaya siyang napupunan. Muli nitong ipinahid ang ulo sa mga kamay at dibdib ng lalaki. Huwag kang mag-alala, kung magaling ka gagawin kitang isang nakakatakot, malakas, mabangis na hayop. Sabi ng lalaki na para bang naintindihan niya ang ibig sabihin ng pusa. Ang lalaki ay dahan-daang tumayo at sa isang iglap ay isang nakakatakot na Qi ang sumalakay sa buong palasyo. Si Tang Yuyu ay namangha, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nasa latian at hindi siya makagalaw. Takot na takot ang itsura niya habang nakatitig sa lalaki, walang gustong lumabas sa bibig niya. Iyon lang ba ang hangarin? May impresyon siya na ang taong iyon ay ang napakalakas na cultivator na nakita nila sa Shengang noong isang panahon. Isang Zun Qi cultivator. Bulong ni Tang Yuyu. Ang kanyang dibdib ay tumatalbog pabalik-balik sa buong bilis. Kung ito ay ang cultivator ng Zun, may iligtas ba niya si Lin Feng? Magaling ka, maganda ang mata mo. Walang pakialam na sabi ng lalaki, na sumulyap kay Tang Yuyu. Si Zun talaga ang cultivator. Mister, hindi namin ginustong masaktan ka, sana mapatawad mo kami. Sabi ni Tang Yuyu tumatango. Walang gustong masaktan ang gayong malakas na cultivator. Maaari kang pumunta. Hindi mo kailangang makisali little girl. Sabi ng malakas na cultivator. Gayunpaman, hindi gumalaw si Tang Yuyu at itinuro ang kanyang daliri kay Lin Feng. Paano siya? Ang kanyang masamang hangarin ay masyadong makapal, ang proseso ng pagbabagong anyo ng demonyo ay masyadong advanced na. Dapat ko siyang patayin, isipin mo kung saktan kanya. Nakangiting sabi ng lalaki. Isa siyang Zun cultivator, halatang naiintindihan niya na si Lin Feng ay sinapian ng masamang espada at kung gaano ito kadelikado. Bukod dito, ang dating kumokontrol sa masamang espadang iyon ay mas malakas pa sa kanyang sarili. Hindi sila makontrol ni Lin Feng, baka makontrol ito ng Zun cultivator. Si Zhu Linglong ay isa ring napakamahal na mabangis na hayop. Ayaw niyang pakawalan siya. Gusto niyang makuha siya, mas gaganda pa ang buhay niya. Mister, siya. Sabi ni Tang Yuyu na may gustong idagdag ngunit lumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya sa malamig na paraan. Galit na galit siyang sumigaw. Umalis ka nga dito. Nakita ni Tang Yuyu na tumalon si Lin Feng patungo sa kanya. Isang nakakatakot na pisikal na lakas ang bam-alat sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na kamao na puno ng evil energies ang bumagsak sa kanyang katawan at siya ay na-project sa labas ng kuweba, tumalsik din ang dugo sa kanyang bibig. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa lalaking nasa asul na tsangpaw, ang kanyang evil energies ay lalong tumitindi. Hindi ka paganap na nagiging demonyo, mukhang mayroon ka pa ring mga katangian ng tao. Walang pakialam na sabi ng lalaki. Malinaw na naiintindihan ni Lin Feng ang ibig sabihin nito. Hindi siya pinansin ni Lin Feng at ibinaba ang kanyang ulo, tumingin lang siya kay Zhu Linglong at sinabi. Mengqing, kung ako ay magiging isang tunay na demonyo, kailangan mong umalis. Patuloy na umiling si Zhu Linglong at inilagay ang kanyang ulo sa leeg ni Lin Feng. Takot na takot siya. Hindi niya gustong tamaan siya ni Lin Feng tulad ng ginawa niya kay Tang Yuyu. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa lalaki, naglabas siya ng nakakatakot na masamang liwanag at tumigil sa paggamit ng sarili niyang layunin para labanan ang masamang layunin. Ang isang nakakatakot na masamang lumiligid na Qi ay nagsimulang lunukan ang kanyang sariling determinasyon, ang kanyang masamang espada ay nagsimulang manginig ng matindi, ang nakakatakot na kasamaang Qi na iyon ay sumalakay sa buong palasyo at nagpayanig sa mga dingding. Parang lulubog na ang palasyo.
Natulala ang lalaki habang nakatitig kay Linfang. Ang mga mata ni Linfang ay ganap na itim sa sandaling iyon at puno ng masamang hangarin. Nagmistulang espada ang buong katawan ni Linfang, hindi na siya tao, isa na siyang espada. Kusa kang nagiging demonyo, gusto mong magpakamatay. Galit na sigaw ng lalaki. Nakakagulat na hinayaan ni Linfang na kontrolin ng masamang espada ang kanyang katawan. Ang masamang espada ay napakalakas, maaaring ito ay mas malakas kaysa sa Zun Cultivator sa kanyang nakaraang buhay. Kung ganap nitong sakupin ang katawan ni Linfang, maaaring mabawi nito ang lakas na iyon. Siyempre, hindi ito kakayanin ng katawan ni Linfang at malamang na mapunit. Ang Zun Cultivator ay nagtaas ng kanyang kamay at naglabas ng ilang nakakatakot na selyadong pinto, ang katawan ni Linfang ay tila nagyelo. Ang mga pintong selyado ng Zun Cultivator ay walang katapusang mas malakas kaysa kay Duan Wudao o Duan Renhuang. Parang kaya niyang silyuhan ang buong mundo. Kur. Ang masamang espada ay nagpapakalat ng ilang nakakatakot na masamang ilaw, pagkatapos ay hinati ng espada ang sarili sa siyam na mga espada. Nagpapalabas sila ng mga tunog ng pagsipol at nabangga ang mga selyadong pinto. Pagkatapos ay naging isa muli ang siyam na espada at binomba ang kapaligiran sa direksyon ng lalaki, na-control ni Linfang ang espada, kinokontrol na ng espada ang sarili nito. Ito ay kumikilos ayon sa sarili nitong kagustuhan ng independent sa kung ano ang iniisip o gusto ni Linfang. Boom. Ng espada ang mga dingding ng kuweba. Malamig na umungol ang lalaki at sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang asul na bilog, na puno ito ng lakas ng mga selyadong pinto at pinalibutan nito ang espada. Crack! Sinira ng masamang espada ang asul na liwanag at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa lalaki na ikinagulat niya. Ang masamang espadang iyon ay, tulad ng inaasahan, nakakatakot. Ang espada ay nagpapakita ng kanyang nakakatakot na lakas sa sandaling iyon, isang bagay na hindi nito magawa nang sinubukan pa rin ni Linfang na pigilan ito. Itinaas ng lalaki ang dalawang kamay at ang mga asul na ilaw ay lumipat patungo sa espada. Galit na sumigaw ang lalaki. Bumalik ka, nasira ang mga asul na ilaw at ang masamang espada ay gumalaw pabalik. Isang hakbang pasulong si Linfang at sinalo ang masamang espada habang lumilipad ito. Tila si Linfang ay nasa perpektong pagsasanib sa masamang espada. Pagkatapos ay naging isang itim na espada, na parang sumanib sa masamang espada at ibinagsak ang sarili sa lalaki. Sa pagkakataong ito, si Linfang ang masamang espada. Human Sword Fusion, Sword Intent, hindi nakakagulat na ang masamang espada ay pinili siya bilang isang master. Galit na sigaw ng cultivator ng Zun. Ang nakakatakot na espada na iyon ay naglalagay ng labis na pagdiin sa kanya, sinasaktan nito ang kapaligiran habang hinahabol siya nito. Ang mga pader sa paligid nila ay nabasag. Boom! Bumangon ang lalaki sa himpapawid ngunit sinundan siya ng masamang espada, na sinira ang lahat. Ang buong bundok ay nanginginig habang ito ay bumagsak. Silang dalawa ay lumabas sa bundok at ang buong tanikala ng bundok ay nagsimulang manginig. May dalawang lalaki at isang espada sa hangin. Mas tiyak, mayroong isang tao at isang espada. Si Linfang ay sumanib sa itim na espada, ang lupa at langit ay nanginginig at ang mga malalakas na tunog ng sipol ay patuloy na kumakalat sa kadena ng bundok. Ang mga itim na ulap sa langit ay gumugulong at naguhumindig sa galit. Isang walang katapusang lakas ng espada ang gumagalaw patungo sa lalaki. Nagsimulang igalaw ng lalaki ang kanyang mga kamay na parang sumasayaw. Biglang naliwanagan ng asul na liwanag ang kapaligiran, tila bumabalik sa normal na kulay ang langit. Kahit mabaliw ka, mamamatay ka pa rin. Malamig na sigaw ng lalaki. Tumalon siya pasulong at itinapon ang sarili sa masamang espada. Kung si Linfang ay isang cultivator ng Tianqi layer at pinagsama ang masamang espada, makakalaban niya sana ang Zun Cultivator. Gayunpaman, si Linfang ay masyadong mahina kaya hindi may deploy ng espada ang buong lakas nito. Ang asul na liwanag ay patuloy na nagpapaliwanag sa kalangitan at nagniningning sa katawan ni Linfang. Dahil sa sobrang lakas na iyon ay nanginag ang katawan ni Linfang. Ang isang cultivator ng Zunqi layer ay masyadong malakas, kahit na ang isang demonyong si Linfen ay hindi makalaban sa kanya. Isang liwanag ang kumislap at may lumitaw na itim na bato sa kalangitan. Ang batong iyon ay biglang naging dambuhalang at naging isang stone tablet na nakasulat. Sealed Demon. Ang batong iyon ay naglalaman ng demonyong tinatakan sa loob. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 734, ang paghihigpit. May nakakatakot na selyadong pinto na lakas sa tabletang iyon. Damdam ni Linfang na ang kanyang masamang espada ay nanginginig na parang sinusubukan nitong sirain ang selyo. Ginamit mo ang masamang espada kaya tinatakan ko ito at ngayon ay papatayin kita, pagkatapos ay kukunin ko ang masamang payback. Malamig na sabi ng lalaki. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay at nag-condense ng ilang sealed burst energy. Isang itim na sinag ng liwanag ang lumabas sa stone tablet at ito ay lumaki, kasing laki ng isang palasyo. Ang mga salitang selyado na demonyo ay naging nakasisilaw. Pumunta ka, galit na sigaw ng lalaki. Sa isang kisap mata ang stone tablet ay naging isang itim na ilaw at mga dagandong na tunog na kumalat sa hangin habang ito ay bumaril patungo kay Linfang. Si Linfang ay mukhang demonyo pa rin at hawak pa rin ang masamang espada. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumipat patungo sa stone tablet. Boom.
Ang espada ay bumagsak sa stone tablet at ginawa itong nanginginig ng malakas. Gayunpaman, hindi ito nasira at walang senyales na ito ay masisira rin. Nanginginig lang ito. Ang tapyas na bato ay isang mahalagang kayamanan, kahit na ang iyong masamang espada ay napakalakas, wala kang magagawa laban dito. Sabi nung lalaki habang tumatawa ng masama. May pananampalataya siya sa batong iyon. Ang tapyas ng bato ay isang bato na nagmula sa sinaunang panahon at nakapagtatatak ng masasamang Diyos. Ang sabi ng alingawngaw, dati ay isa ang stone tablet ngunit nabasag na ito sa 4 o 5 piraso. Ang stone tablet sa harap ni Linfang ay isa sa mga pirasong iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Ang stone tablet na iyon ay nauugnay sa abstruse significance at ang Zunchi layer. Pumunta ka, ang ilang selyadong ilaw ng pinto ay bumagsak sa stone tablet, kaya umusad ito patungo kay Linfang. Isang nakakatakot na itim na liwanag ang pumaligid kay Linfang at ang kasamaan sa kanyang katawan ay tila naninikip. Ang masamang espada ay nagsimula pang ang manginig ng marahas. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Walang takot na inatake muli ni Linfang ang kanyang espada, puno ito ng layunin. Parang mawawasak ang atmosphere. Gayunpaman, hindi pa rin ito magawang ilipat ang stone tablet. Boom boom boom. Nagbanggaan ang stone tablet at ang evil sword ni Linfang na naglabas ng nakakatakot na lakas ng selyadong pinto. Ang sealed demon stone tablet ay naglabas ng mas nakakatakot na itim na liwanag na nagsimulang kontrolin ang masamang espada ni Linfang at lalo itong naging malupit. Hindi ka pa rin nakakalusot sa layer ng Tianqi kaya wala kang magagawa. Kahit na mayroon kang masamang espada, hindi ka makakalaban sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo. Sabi nung lalaki. Ang kanyang mga kamay ay mas mabilis na sumasayaw sa hangin at isa pang nakakatakot na itim na liwanag ang sumilay sa stone tablet. Sumigaw ang lalaki. Seal. Boom. Ang masamang espada ay patuloy na nanginginig ng marahas. Maraming maliliit na itim na silang lumabas sa stone tablet at ganap na pinalibutan ang masamang espada. Nais ng tapyas na bato na tatakan ang masamang espada. Ang masamang taybak ay may sariling layunin at hindi nagbitiw na sumuko. Kumalat ang ilang mga tunog sa hangin at ang masamang espada ay tumabi na hinayaan ang nakakatakot na lakas ng selyo na tumagos sa katawan ni Linfang. Tila gustong iwasan ng masamang espada ang tapyas ng bato. Gusto mong tumakas. Sabi ng cultivator ng Zun habang nakangiti at nakatingin sa masamang espada. Madali niyang mapatay si Linfang, saan magtatago ang masamang espada. Tanging ang mga cultivator ng Tianqi layer ang nagkaroon ng pagkakataong lumaban laban sa mga ganoong malalakas na cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang gayong malalakas na cultivator ay parang mga ulap ng kontinente ng siyam na ulap. Maaaring makatakas ang mga taong napakaswerte ngunit ang mga walang swerte ay madaling mamatay. Napakaswerte ng Zun cultivator, nakuha niya ang stone tablet at ngayon ay makukuha na niya ang evil sword. Seal. Sigaw muli ng lalaki, naglabas ng ilang seal energy mula sa kanyang mga kamay. Kahit na ang masamang espada ay gustong tumakas, ang Zun cultivator ay hindi susuko. Kahit na pinatay niya si Linfang, gusto pa rin niyang makuha ang masamang espada. Ang tapyas ng bato na iyon ay magiging kalaban ng masamang taybak na iyon. Ang stone tablet ay naglalabas ng isang partikular na liwanag, ang partikular na liwanag na iyon ay isang hologram ng isang napakalaking bundok. Tila isang ilusyon ito habang unti-unting lumiit at agad na tumagos sa katawan ni Linfang. Nagsimulang manginig si Linfang, tulad ng masamang espada. Pwede ring tumagos sa katawan niya ang stone tablet. Hinahabol nito ang masamang taybak upang itatak ito. Tumagos ang masamang espada at ang stone tablet sa katawan ni Linfang, ang masasamang ilaw ni Linfang ay hamina ng husto. Ang masamang espada ay nasa kanyang katawan at tinatakan ng tapyas ng bato. Ang masamang personalidad ni Linfang ay kumukupas na rin. Nanlumo si Linfang na nakaharap sa lalaki. Kung wala ang lakas ng evil sword, wala siyang magagawa. Ang lalaking iyon ay isang cultivator ng Zunchi layer. Ang lalaki ay tumingin kay Linfang at ngumiti, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Napahamak si Linfang. Meow. Bumangon sa hangin ang pusa at mukhang tuwang-tuwa. Ang kanyang kagalang-galang na amo ay hindi kapani-paniwala. Sinaktan siya ni Linfang at naantala ang kanyang proseso ng pagbabago at ngayon ay nabangga ni Linfang ang lalaking nasa asul na Changpao. Dahil kay Linfang, ang pusa ay naging alipin ng Zun cultivator at nawasak ang kanyang mga pangarap. Isang kakaiba at hayop na liwanag ang kumikislap sa paligid ng katawan ni Linfang sa hangin. Pulang-pula ang mukha ni Tang Yuyo at tila malamig ang lamig. Si Linfang ay isang hindi kapani-paniwalang henyo, mamamatay ba siya? Nakalulungkot, nakatagpo siya ng cultivator ng layer ng Zunchi. Malamang na hindi ganoon kadaling sumuko si Linfang. Ngayon, mamatay ka na. Sabi ng cultivator ng Zun habang naglalabas ng ilan pang asul na ilaw na tumatatak sa kapaligiran. Napatingin si Linfang habang tumatakbo ang magsasaka patungo sa kanya. Mamamatay na ba siya? Talagang ayaw mamatay ni Linfang, marami pa siyang kailangang gawin at kailangan pang maghiganti. Hindi man lang niya tinulungan si Mengqing na maging tao muli, ayaw niyang mamatay. Mamatay. Galit na sigaw ng cultivator ng Zun. Isang nakakatakot na kamay na puno ng pisikal na lakas ang lumipat patungo sa dibdib ni Linfang. Kung umabot ito kay Linfang, mamamatay siya kaagad. Mengqing, tumakas. Desperadong sigaw ni Linfang.
Si Zhu Linglong at siya ay sabay na gumalaw pabalik. Oo. Si Zhu Linglong ay tumatakbo sa langit at bumigkas ng mahaba at malungkot na sigaw. May ilang luhang lumabas sa kanyang mga mata habang siya ay pabalik-balik, ayaw niyang iwanan si Lin Feng. Gayunpaman, huli na ang lahat. Boom! Ang kamay ng Zun Cultivator ay bumagsak sa dibdib ni Lin Feng at nagsimulang manginig si Lin Feng. Ngayon, parang huminto ang oras. Sina Mengqing at Tang Yu ay natigilan. Pareho silang nagsimulang umiyak, isang tao at isang hayop ang parehong umiiyak. Galit na galit si Mengqing, gayunpaman, napakahina niya para gumawa ng kahit ano. Ganon din ang puso ni Tang Yuyu. Hindi pa siya naging ganito kalungkot sa buhay niya. Mamatay. Sigaw ng Zun Cultivator habang naglalabas ng nakakatakot na pisikal na lakas na bumabalot sa katawan ni Lin Feng. Boom! Isang nakakatakot na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Nagmula ito sa katawan ni Lin Feng, nakakasilaw. Wala nang makita sina Tang Yuyu at Mengqing. Matapos lumitaw ang puting liwanag na iyon, lumitaw din ang isang nakakatakot na chi. Ang cultivator ng Zun ay lumipat sa likuran. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay napagtanto niya na ang nakasisilaw na liwanag ay hindi liwanag ni Lin Feng. Parang may isang hindi kapanipaniwalang inilabas. Nakatitig siya kay Lin Feng ngunit isang puting liwanag lang ang nakita niya sa harapan niya na naging silhouette. Matandang lalaki ang taong iyon. Nakakatakot ang chi ng matandang iyon, magulo ang mahabang buhok. Nagmukha itong totoo at ilusyon sa parehong oras. Ginawa ng chi na iyon ang cultivator ng Zun Chi layer na manginig. Ano ang nangyayari? Si Lin Feng ay nakakagulat na mayroong isang bagay na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Isang tagapagtanggol. Sa sandaling malapit ng mamatay si Lin Feng, lumitaw ang silhouette ng matandang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 735, pagkontrol sa Evil Sword. Nagulat din si Lin Feng nang makita niya ang matanda, na kasing gulat ng Zun level cultivator. Hindi alam ni Lin Feng na may nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Iniisip niya kung sino ang tagapagtanggol na iyon. Sina Mengqing at Tang Yu ay pareho na maha. Kaagad pagkatapos, muling sinalakay ng pag-asa ang kanilang puso. Hindi pa namatay si Lin Feng, buhay pa siya. Nakapagtataka, isang malakas na cultivator ang nagpoprotekta sa kaluluwa ni Lin Feng. Ang matandang lalaki ay sumulong at nagpakita sa harap ng Zun level cultivator, isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya ang bumagsak sa katawan ng Zun cultivator na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Nakapagtataka, nawalan siya ng malay. Parang hindi na niya kayang bitawan si Chi, parang nasusuffocate siya ng ilusyon na iyon at papatayin siya. Mawala. Sigaw ng matanda, nakakakilabot ang boses. Ang Zun cultivator ay biglang napaatras ng 1,000 metro. Hindi na siya makahinga, nakatitig lang siya sa ilusyon. Katakot. Isa rin itong Zun cultivator ngunit sa antas na iyon, ang isang layer ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Bukod pa rito, ang tagapagtanggol ni Lin Feng ay mas malakas kaysa sa lalaking nakaasol ng isang layer ng cultivator. Hindi man lang makita ng lalaking nakaasol kung gaano kalakas ang tagapagtanggol. Ang kaluluwa ng ilusyong iyon ay nagpapalubog sa kanya, tila ang tagapagtanggol ni Lin Feng ay maaaring sirain ang kanyang kaluluwa. Mister. Sabi ng cultivator ng Zun na nakasuot ng asul na damit. Bahagya siyang yumuko at sinabi, Mister, hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Kukunin ko ang mga gamit ko at aalis ka agad. Sumimangot ang ilusyon at naglabas ng mas mapang-ipang enerhiya na siyang samakal sa lalaking nakaasol. Pagkatapos ay sinabi niya, sinabi ko sa iyo na mawala ka. Ang Zun cultivator sa asul ay namangha at napalunok. Para siyang lumulunok ng bato habang nilalamon. Mahina si Lin Feng, kaya niyang patayin siya at nakawin ng masamang espada pati na rin si Zhu Linglong. Gayunpaman, sa huling sandali, lumitaw ang matandang iyon. Hawak pa rin ng kanyang kalaban ang kanyang stone tablet at wala siyang magawa para pigilan siya sa pagtago nito. Ang mahihina ay naging biktima ng malalakas. Mister, aalis na po ako. Sabi ng cultivator ng Zun sa asul na Changpao. Tumalikod siya, tumalon at umalis ng walang pag-aalinlangan. Ayaw niyang lalong masaktan ang kalaban. Habang papaalis ay hinawakan niya ang pusa sa buntot. Ang pusa ay nakaramdam ng walang katapusang kahihiyan, siya ay isang Tian level na hayop at napakalakas, ngunit ang kanyang amo ay napakalupit sa kanya at tinatreto siyang parang bagay. Napakabilis na nawala sa malayo ang magsasaka ng Zun na nakasuot ng asul na damit. Mengqing at Tang Yu ikaw ay walang katapusang ginhawa. Akala nila ay malapit nang mamatay si Lin Feng. Sila ay takot na takot. Dahan-daang lumingon ang matanda. Habang tinitingnan ang silhouette na iyon, hindi nakaalma si Lin Feng. Sa sandaling iyon, hindi maisip ni Lin Feng kung ano ang ginagawa ng napakalakas na magsasaka na iyon sa kanyang harapan. Si Lin Feng ay napakalayo sa ganoong antas ng pagilinang. Noong nakaraan, ang matandang iyon ay umalis ngunit palaging alam ni Lin Feng na ang cultivator ay hindi kapani-paniwalang malakas. Hindi kailanman naisip ni Lin Feng na siya ay ganito kalakas. Bukod dito, hindi niya akalain na ang cultivator ay mag-iiwan ng proteksyon sa kanyang katawan. Sa kaso ng panganib, siya ay protektado. Ang proteksyon na iyon ay ang kaluluwa lamang ng tao at maaaring takutin ng mga cultivator ng layer ng Zun Chi. Kakasabi lang niya nang mawala at ang kaaway ng layer ng Zun Chi ay natakot ng mamatay.
Mr. Xiao. Sabi ni Lin Feng. Hindi maisip ni Lin Feng na ang isang matandang doktor, na nagligtas sa kanyang buhay, ay kayang takutin ng isang Zun cultivator hanggang mamatay sa pamamagitan ng dalawang salita. Si Lin Feng ay namangha. Bumalik si Zhu Linglong sa mga balikat ni Lin Feng. Dumating si Tang Yuyu sa likod ni Lin Feng. Nagulat siya. Kilala ni Lin Feng ang mga malalakas na cultivator, bukod pa, tila hindi alam ni Lin Feng na siya ay protektado. Tumanggo si Mr. Xiao at bamantong hininga. Lin Feng, matapang ka, napakatapang. Napangiti si Lin Feng, hindi siya ganoon katapang. Ginawa iyon ng demonyo, hindi siya kusang kumilos. Kinokontrol siya ng masamang espada. Maswerte ka na sinubukan niyang makakuha ng kalamangan para lang mas masahol pa. Bukod, ang stone plate ay makakatulong sa iyo na kontrolin ang espada na iyon. Tinulungan kitang makuha ang batong plato na iyon, sa hinaharap ay magagamit mo ang masamang espada ngunit hindi sa napakahabang panahon sa bawat pagkakataon. Kakailanganin mong maghintay upang maging mas malakas upang makontrol ito ng mag-isa. Baka maswerte ka sa hinaharap. Sabi ni Mr. Xiao. Napangiti si Lin Feng, talagang napakaswerte niya. Siyempre, mapalad man o hindi, kung hindi nagpakita si Mr. Xiao ay namatay na si Lin Feng. Inilagay ni Mr. Xiao ang kanyang kamay sa katawan ni Lin Feng at ang batong plato ay gumalaw, halos parang gusto nitong lumayo. Gayunpaman, nang maalis ang stone plate, muling lumitaw ang masamang chi. Naging masama muli ang mga mata ni Lin Feng at ang masamang espada ay nagsimulang kontrolin muli siya. Saan ka pupunta? Sigaw ni Mr. Xiao. Isang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ang lumipat patungo sa batong plato at sinalo ito sa hangin. Ang batong plato ay nagsimulang nanginginig ng mabaliw nang may lumitaw na apoy sa hangin, ang batong plato ay nasusunog. Sirain. Sigaw ni Mr. Xiao. Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin at tila nawasak ang buong rehiyon. Tumigil sa paggalaw ang batong plato at naging mahinahon muli. Naglalabas ito ng ilang sil na chi. Lin Feng, dapat mong lagyan ng dugo para angkinan ito. Sabi ni Mr. Xiao sa napakalakas na boses na naging dahilan upang muling maging malinaw ang ulo ni Lin Feng. Pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang daliri at hinayaang tumulo ang isang patak ng dugo sa platong bato. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang kanyang kaluluwa at isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas sa batong plato. Malinaw na naramdaman ni Lin Feng na ang kanyang kaluluwa at ang stone plate ay konektado. Tulad ng inaasahan, ito ay isang hindi kapanipaniwalang kayamanan. Napagtanto ni Lin Feng kung gaano hindi kapanipaniwala ang stone plate. Ang ilang mga alaala ay lumitaw sa kanyang ulo na may mga tagubilin kung paano gamitin ang batong plato. Ang batong plato na iyon ay parang masamang espada, mayroon itong sariling mga alaala at sariling buhay. Hindi na kailangan pang sabihin sa kanya ni Mr. Xiao, agad na itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at hinawakan ng kanyang lakas ang batong plato. Pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas. Silmi, boom boom boom. Ang batong plato ay nagsimulang manginig ng marahas at naglabas ng kaunting lakas na tatatak sa kasamaan sa kanyang katawan. Isang ilusyon ang lumabas sa batong plato at tumagos sa kanyang katawan. Tinatakan nito ang masamang espada. Sa isang iglap, nawala ang masasamang enerhiya at masamang hangarin ni Lin Feng. Unti-unti na naman siyang naging normal. Huminga ng malalim si Lin Feng na para bang nabuhay siyang muli. Sa sandaling iyon, may dalawang kayamanan sa kanyang katawan ngunit magkaiba ang mga tungkulin nito. Kung alam ng ibang malalakas na cultivator ang tungkol sa kanila ay tiyak na susubukan nilang patayin si Lin Feng para nakawin sila. Sige. Wala akong masyadong oras. Alagaan ang iyong sarili at tandaan ng isang bagay, lakas ang susi sa lahat. Ang mga panlabas na bagay na may sariling buhay at sariling layunin, kung minsan ay gustong maging malaya. Babala ni Mr. Xiao. Pagkatapos ay idinagdag niya, tinulungan kita, tandaan mong alagaan si Xiaoya. Mr. Xiao. Sigaw ni Lin Feng habang sinusulyapan si Meng Qing. Alam na ni Mr. Xiao ang gustong itanong ni Lin Feng, maaaring maging tao muli ang iyong asawa, hindi ko sasabihin sa iyo kung paano dahil mahina ka. Kung sasabihin ko sa iyo, susubukan mong gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin at maaaring pumatay sa iyo. Kung gusto mo siyang iligtas, magpakalakas ka at pumunta sa banal na lungsod sa gitna ng kontinente. Isa akong cultivator ng Zun Chi Layer at matutulungan kita. Kaya halika at hanapin mo ako kapag mas malakas ka na. Gayunpaman, huwag mong isama si Xiaoya sa banal na lungsod. Pagkatapos ay unti-unting nawala at naglaho ang kaluluwa ni Mr. Xiao. Nakatingin pa rin si Lin Feng sa parehong lugar, hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Ang lolo ni Xiaoya, si Xiao Wutian, ay isang doktor, ngunit siya ay napakalakas at naglagay ng proteksyon sa katawan ni Lin Feng. Kung siya ay naglalakbay kasama si Xiaoya, napakadelikado sana. Siguro na protektahan din ang katawan ni Xiaoya. Hindi ko sinasabi sa iyo kung paano gawin ito dahil ikaw ay masyadong mahina. Tinuyam ni Lin Feng ang kanyang mga kamao, napakahina pa rin niya. Well, siya ay mahina kumpara sa pinakamalakas na magsasaka sa mundo, syempre. Hindi niya maprotektahan ang sarili sa harap ng mga magsasaka na iyon. Hindi niya rin talaga kayang protektahan ang kanyang mga kaibigan o kapamilya. Kailangan niyang maging mas malakas at pagkatapos ay matutulungan niya si Meng Qing na maging isang tao muli.